Mga kapatid, ano ba ang men's fellowship? Hindi lang ito simpleng pagtitipon, hindi ito banding lang, hindi lang kwentuhan, at lalong hindi lang outing. Ang men's fellowship ay isang banal na pagtawag, isang pagkakataon para ang mga kalalakihan ay lumapit sa Diyos, magpalakasan at maituwid ang kanilang buhay ayon sa kanyang salita. At sabi nga sa Hebreo 10 verse 25, huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagsama-sama natin. Ito ay kalooban ng Diyos. Mga kapatid, bakit ito mahalaga sa mga lalaki? Dahil ang mga lalaki ay may responsibilidad sa pamilya, sa simbahan, at sa lipunan. Pero aminin natin, may mga panahon na tayo ay nangihina, naliligaw, o napapagod. Kaya sabi sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Hindi tayo ginawa para lumakad mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa para tumibay, tumawid, at tumatag sa pananampalataya. Ngayon, bakit naman ito ginagawa sa labas o outdoor? Dahil kapag tayo ay lumalayo sa ingay ng mundo, mas naririnig natin ang tinig ng Diyos. Sa gitna ng kalikasan, napapaalala sa atin kung gaano kadakila ang Diyos na ating sinasamba. Sabi sa Psalms chapter 19 verse 1, the heavens declared the glory of God. Mga kapatid, sa bawat bundok, sa bawat hangin, sa bawat tanawin, naroon ang presensya ng Diyos. At bilang mga lalaki, tayo ay tinatawag hindi lang matibay ang katawan, kundi matibay sa pananampalataya. Sabi sa unang Corinthians 16 verse 13, magpakatatag kayo sa pananampalataya, magpakalalaki at magpakatapang. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, ito ay tungkol sa lakas ng loob na sumunod sa Diyos kahit mahirap. Kaya mga kapatid, ang men's fellowship ay hindi aksaya sa oras. Ito ay investment sa ating spiritual na buhay. Dito tayo hinuhubog, dito tayo pinapalakas, dito tayo binabago ng Diyos. Okay mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang tunay na lalaki ay hindi lang matapang sa laban ng buhay, matapang din sumunod sa Diyos. Ang mundo ay naghahanap ng malalakas na lalaki, pero ang Diyos ay naghahanap ng tapat na lalaki. Hindi sapat ang alam mo ang salita ng Diyos, kailangan mo itong isabuhay. Kung gusto mong magbago ang pamilya mo, magsimula ka sa sarili mo.